Sumugod sa tanggapan ng Ombudsman ang ilang residente ng Makati bilang pagkondena sa umano'y overpriced na parking building na ipinatayo ng mag-amang sina Vice President Jejomar at Mayor Junjun Binay. May ulat on the spot si Salima Refnan. Salima. Pia, nagkilos protesta nga ang ilang residente ng lungsod ng Makati dito sa labas ng Office of the Ombudsman. Ito'y para ireklamo o umano'y mga anomalya sa pagpapatayo ng isang gusali ng mag-amang Vice President Jejomar at ang Makati Mayor Junjun Binay. Bit-bit ang mga placard na may mga katagang Jail the Plunderer at labanan ng korupsyon sa Makati. Humiga sa gate ng Ombudsman ng mga residente. Ang isa nagpuprotesta may maskara pa ni Mayor Junjun. Tanda raw ito na matinding pagtutol nila sa katiwalian sa Makati. Kasabay nito, naghain ng supplemental complaint ang dating kalaban sa politika ng mga Binay na sina Attorney Renato Bondal at Nicolas Enciso. Giit ni Bondal, mula sa nauna nilang reklamo ng plunder, nakita nila sa mga dokumento mula sa Commission on Audit na imbes na 1.5 billion, 2.7 billion pesos pala ang tunay na halaga ng pagpapatayo ng Makati Parking Building. Ibig sabihin, nasa 1.9 hanggang 2.4 billion ang overpricing o tongpats sa nasabing gusali. Hinati raw ang paggasto sa siyam na ordinansa. Bukod sa plunder at reklamong administratibo, nadagdag din sina Bondal ng reklamong paglabag sa Government Procurement Act. Bukod sa mag-amang Binay, 21 mga dating konsehal at resident COA Director na Makati, inirereklamo rin ang Technical Assistance Section ng COA dahil hinayaan nilang makalusot ang nasabing anomalya. Kulang pa pala kami ng dalawang ordinance, no? Yung isa yung 500 million at saka yung isa ng 650 million na appropriation ordinance na ipinasa rin ng City Council noon. Kaya pag sinuma mo yung aming 1.56 billion plus yung dalawang ordinansya na yon, talagang tutugma sa 2.7. Pia, patuloy pa rin natin kinukunan ng pahayag ang mag-amang Binay. Pero nauna na nilang tinanggi ang nasabing alegasyon. Giit din ng mga Binay, bahagi lang damang daw ito ng demolition drive para nga sa 2016 elections. At yan ang latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman. Pia? Maraming salamat, Salima Refnan.